So yun guys, nandito na yung mga materials natin para sa pagbuo ng Piso Wi-Fi natin na first build natin. Ito yung ating first build na gagamitin para sa ating Piso Wi-Fi Bendo machine. So pakita ko lang sa inyo, meron tayong Piso Wi-Fi box and meron tayong coin acceptor. Ito yung ating coin acceptor from Alan Timer. So ito yung ating coin acceptor, ayan. So ayan siya. So, Universal Coin Selector. May kasama na itong bolts, nuts, and sockets. So, yan yung ating coin acceptor from Alan Timer. And meron tayong LED para sa ating coin acceptor. So, 2-pin socket. Tapos, meron siyang additional socket. And meron din siyang bolts and nuts. And ito yung ating 12 volt 5A power supply. So ito yun. So ayan. 12 volt 5A power supply natin para sa pag-power ng ating custom board papunta sa ating main board na Raspberry Pi. So meron tayo ditong USB to LAN na ayan. Ito yung ating gagamitin na USB to LAN InPic. So naka 3.0 na siya, USB 3.0. Na maganda yung material niya. 1000 Mbps na po ito or 1 Gbps na siya. So, ayan yung ating gagamitin na USB to LAN. So, kailangan kasi dalawa yung LAN port. So, yung ating Raspberry Pi, isa lang po yung LAN port niya. Kaya kailangan natin ng additional LAN port para sa kanyang AP or outdoor antenna. Alright? So, meron tayong memory card na Lexar 32GB para sa ating mag-flash tayo ng image papunta sa memory card para ito yung magiging firmware papunta do sa ating Raspberry Pi. And bago yon, gagamit tayo din ng card reader. So mas maganda gumamit ka ng maayos na card reader para hindi mag-corrupt yung inyong file or data. So meron tayo ditong custom board. Ito yung custom board na gagamitin natin from Naik. So meron na tong included na LED, socket. So, may kasama na yung socket and meron na rin itong, ayan, ito na yung custom board. Ito na yung magpa-power para sa ating, doon sa ating Raspberry Pi. Itong Naik custom board. So, dito na rin natin lalagay lahat ng mga gagamitin natin. Power supply, coin selector, LED, then power supply, yun. Tapos meron na siyang built-in fan para sa pagpa-cooling ng ating Raspberry Pi sa board natin. So, bago lang tayo mag-build ng ating Piso Wi-Fi, wala pa tayong ganun ka-alam-alam dito. So, lahat ng ito ay based lang din sa ating research. At, yun. Meron din naman tayong konting alam about pag-build ng like electronics since tayo ay IT, no? So, yun. Makakatulong din yun para sa atin. And yun, meron tayong dito. Ito ay bumili tayo ng separate kasi wala itong included na yung ganito. Heat resistant. So, 4 yan magkakasama. Set po yan pag in-order nyo. Heat sink, yung tawag sa kanya. So, meron na yung 3M tape na pagdikit sa kanya. Ididikit sa board. So, 4 yan magkakaiba yan na pinaglalagyan. RAM, CPU. At yung iba, hindi ko alam. So, ang alam ko lang dito, RAM, CPU. So, yan. Heat sink yan, 4. So, ididikit natin yan later on sa ating dyan sa board natin. Tapos ito pala yung ating custom board ay may kasama siyang spacer. Ito naman ay additional din natin na binili, yung mga L spacer, L-type na spacer para sa ating Raspberry Pi papunta dun sa ating Piso Wi-Fi box. And ito lastly yung ating Raspberry Pi 4 Model B. 8GB RAM yung in-order natin para mas mataas yung kanyang RAM para hindi tayo pwede naman kayong bumili ng mas mababang model. Pero sa atin, sa part natin ay mas prefer natin yung mas mataas na RAM since kaka-start pa lang natin pero upgraded na agad yung binili natin. Pero yun nga, gusto ko kasi is maganda yung performance kaya nag-invest tayo sa mas malaking RAM. Mas malaki pong RAM, mas mataas na RAM, mas mahal yung kanyang price. So ito ang price nito ay umabot siya ng 5,000 plus. So andito lang, no? So, ito yan. Binuksan na natin. So, ito yung ating Raspberry Pi board. So, yun.
May kasama na yung manual sa loob. So, yun. Kasama na yung manual. Andiyan na. So, pakita ko sa inyo. So, ayan yung ating Raspberry Pi board. Ito yung kanyang ito, hindi ko alam to kung to. Sticker lang ata to. Tapos, ito yung kanyang manual. Ito naman manual ay pwede naman basahin kung gusto nyo. So, ito. Ayan yung manual na kasama. Pwede na rin naman natin basahin later pag i-operate natin yung Raspberry Pi natin. So, hindi na tayo bumili ng power supply na mismong from Raspberry kasi gagamit naman tayo ng custom board and yung power supply na yun. Pero hindi ko pa alam kung mag-work yan. Tignan lang natin. Sana hindi mag-short, no? So, yan. So, yun lang naman ang ating mga materials. At meron pa tayong kulang yung extension board, extension cord para sa ating piso Wi-Fi. Hindi pa siya dumadating since kaka-order lang natin. At hindi ko na siya masasama dito. Ang gagawin ko na kasi ngayon ay testing tayo. Una ko munang gagawin ay magpa-flash ako ng image dito sa ating memory card gamit yung card reader para nakasalpak na siya dito yung ating firmware, and then once na okay na, i-test natin yung ating Raspberry Pi sa custom board. Ipa-power on natin gamit yon para malaman natin kung nagpa-function ba at meron siyang lalabas yung kanyang portal para malaman natin kung nag-work lahat. So, yun lang naman ang ating unang first step na gagawin dito. So, yun lang. Yun na lang muna ang ating video. Hindi ko muna masyadong pabain pa. Yun, lalagay ko na lang yung link lahat kung saan ko in-order yung ating mga materials sa paggawa ng piso Wi-Fi. So, ito yung ating first build for the year of 2026. First time natin mag-build ng piso Wi-Fi para sa additional income natin. So, yun lang. Alright. Don't forget to subscribe on our YouTube channel, Moto-C, and yun. Please like the video if you get more information about on this, and if you are satisfied on our video. And yun. Please subscribe and like, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Maraming salamat guys. Alright, follow for more.